Ayan po guys, loan successful. At nakalipas ng isang oras guys, ay nag-notify na ang GCash. May na-receive na raw akong tumataginting na 3,478 pesos. Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Maligayang araw po ng Miyerkules, March 5, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan na naman natin itong si PXT Loan App. At i-review ko po sa inyo ang aking pangalawang business na pag-loan dito. Tuturuan ko rin po kayo kung paano babayaran ang ating utang dito sa PXT gamit ang ating GCash account or ang ating Maya account. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo at ipapakita kung gaano ka-legit ang binanggit ko pong 0% interest. Kaya bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, bago ko po i-review ang mga kaganapan sa aking pangalawang business na pag-loan dito sa PXT, ay syempre kailangan ko munang bayaran ang aking previous loan, yung first loan ko po. So ang una ko pong ituturo sa inyo at ipapakita ay ang pagbayad ko gamit ang aking GCash account. So ngayon buksan ko na po ang aking PXT account. So ito po ang aking first repayment due guys. Na ang due date nito ay noong February 15. So ang una po natin gawin ay i-click itong repay. So ito po ang aking repayment schedule guys. Dahil 1 month po ang pinili ko noong una kong pag-loan. So dalawang term ko po ito babayaran. So ito pong term 1 ang babayaran ko ngayon. So ang next natin gawin ay i-click itong pay. And then dito sa e-wallet, i-click natin itong GCash. And then, i-click natin itong copy guys para makopya natin itong contract number or reference number. At sa pag-click natin itong copy guys, mag-pop up ito, copied successfully. So ngayon, i-exit muna natin itong ating PXT account. And then, i-open na natin ang ating GCash account. At sa ating GCash dashboard, i-click natin itong bills. Next po ay i-click natin itong loans. And then sa search bar, i-search natin ang SkyPay loans. Ito po yun guys, so SkyPay loans, i-click lang natin yan. So ngayon, ilagay na natin ang ating repayment due amount. So halimbawa sa akin, 1,000 pesos. At dadagdagan pa po yan ng service fee na 10 pesos guys ha. And then, dito po natin ilagay yung kinopya nating reference number or contract number. Ilong press lang natin and then pindutin itong paste. Next po yung ating mobile number na naka-registered sa ating PXT account. Next po ay ang ating email address. Pero optional lang po yan guys. Pwede natin lagyan, pwedeng hindi. Pero sa akin, nilagyan ko na lang. And then, pindutin itong maliit na box para malagyan ng check. And then, click itong next. And then, click no just pay bill. And then, i-review ang mga detalye na nilagay. And then, i-click itong confirm. At ayan po, successful na po ang ating payment. At huwag kalimutang i-save itong ating receipt. If in case na magka-aberya ang ating mga transaksyon, may proof po tayo na bayad na po tayo. I-click lang natin itong may download icon dito sa taas sa may gilid. At ayan po, na-save na po ang aking receipt. So ngayon, balik na po tayo sa aking PXT account. At ayan po, bayad na po ang aking term 1 na nag-due noong February 15. So ngayon, ito namang term 2 ang babayaran ko ngayon. Na ang due date nito ay sa March 2 para mag-fully paid na ko at makapag-renew na naman. So i-click ko pa rin itong repay. At ayan po, term 2 na po ang naiwan.
At last payment ko na po ito ngayon. So i-click na natin itong pay. So next po ang ipapakita ko po guys kung paano babayaran sa PayMaya or sa Maya account. So i-click pa rin natin itong copy guys. At kapag mag-pop up na itong copied successfully, ay i-exit muna natin itong ating PXT account. And then bubuksan natin ang ating Maya account. At sa ating Maya dashboard, i-click natin itong bills. And then i-click natin itong loans. And then hanapin po natin ang SkyPay loans. So ito po siya guys, i-click lang natin itong SkyPay. And then dito po natin ilagay yung kinapin nating contract number doon sa PXT. Next po yung amount na babayaran natin. Then ang ating contact number na nakarehistro sa ating PXT account. And then i-click natin itong continue. At dadagdagan pa po yan ng 5 pesos guys para sa convenient fee. At pagkatapos niyan, i-click natin itong pay. At dahil galing sa aking Maya wallet ang aking ibabayad, ay pindutin ko lang itong My Wallet. And then i-click itong continue. And then click Pay Now. And then i-click natin itong View Receipt. And then scroll up. Huwag kalimutang i-save ang receipt para kung sakaling magka-vary ang ating transaction, ay may proof po tayo na bayad na po tayo. I-click na natin itong Share or Save the Receipt. And then i-click itong Save to Gallery. At ayan po, nakasave na po. So ngayon, balikan na natin ang aking PXT account. At ayan po, fully paid na po ako guys. So may nakalagay na pong maximum loan amount, 100,000 pesos. Uy, ang laki ah. Magkano kaya ang i-approve ng PXT sa akin ngayon? So ngayon, pindutin ko na itong Apply Now para makapag-loan ako ulit sa pangalawang bisis. At ayan po, automatic under review na ang aking application. At may note na nakalagay dito sa baba, please wait patiently. The approval result will be given within 12 hours at the latest. So 12 hours daw guys ang estimated para malaman natin ang result ng ating application. So in-exit ko muna itong PXT account guys. Mga after 1 hour guys, ay inopen ko ulit ang aking PXT account. At ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. Mula 1,000 pesos hanggang 4,000 pesos ang maaari ko raw hiramin. So bumaba yata ang in-approve sa akin guys. Yung una ko kasing loan ay inoferan po ako ng 7,000 pesos noon. Kaya lang ang kinuha ko ay 2,000 pesos lang. Baka kasi mas scam na naman tayo. Kaya siguro binabaan ng offer kasi maliit lang yung kinuha ko dati. So patuloy tayo. At dito sa pangalawang bisis kong pag-loan guys, ay may 4 na term na po akong pagpipilian. 15 days, 30 days, 45 days, at 60 days. So halimbawa guys, ang term na pipiliin ko ay itong 60 days. So pindutin ko na itong withdrawal. So ito na po ang loan details guys. So halimbawa itong 4,000 ang uutangin ko at 60 days po ang loan term na pinili ko. 2 months po yan. At mababawasan po ng 600 pesos guys para sa service fee. So ang aking 4,000 pesos na loan guys, ang matatanggap ko na lang ay 3,400 pesos. Okay lang siya para sa akin guys, 2 months naman po eh. At sa repayment schedule guys ay meron po siyang 4 terms. So 4 na beses po natin itong bayaran. At every 15 days po ang repayment due date. At sa bawat halaga na ating bayaran sa bawat termino guys, ay may interest na 142 pesos. I-multiply natin yan into 4 is equal to 568 pesos lang po ang interest sa 2 buwan. At i-add pa natin itong service fee na 600 pesos. Ang equal po niyan is 1,168 pesos lahat po. Service fee at interest sa 2 buwan. So okay lang po ito para sa akin guys. Ikumpara natin sa ibang online lending app. So balik muna tayo doon sa dashboard guys. I-review natin ang ibang loan term.
So halimbawa po guys, itong 30 days po ang pipiliin ko. 1 month lang po yan. So ayan po, ang loan amount ko po ay 4,500. Ang loan term na pinili ko ay 30 days. At babawasan po yan ng service fee na 522 pesos. Ang marireceive ko lang yan sa 4,000 pesos na i-loan ko ay 3,478 pesos na lang po. At ang repayment schedule nito guys ay 2 term lang po. At ito na po yung sinasabi ko guys na wala pong interest na dinagdag. Ito po ang mababayaran natin sa term 1, 2,000 pesos at 2,000 pesos din sa term 2. So legit po siya guys na wala po siyang interest. Yung service fee lang po talaga ang ibinawa sa ating niloan. So ngayon guys, ito po ang pipiliin ko. Medyo matagal kasi yung 2 months eh. So ngayon ipatuloy ko ito guys. So ang next kong gawin ay i-click itong may maliit na box. At sa GCash account ko pa rin ito ita-transfer guys. At kapag malagyan na ng check itong maliit na box, ay i-click na natin itong withdraw money. So ayan po, confirm loan information. So kapag naka-decide na po tayo, i-click na natin itong confirm. At ayan po guys, loan successful. The withdrawal operation is successful. Your loan will be credited to your account as soon as possible. So i-click na natin itong confirm guys. And then ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. Remittance in progress. At nakalipas ng 1 oras guys, ay nag-notify na ang GCash. May na-receive na raw akong tumataginting na 3,478 pesos. Galing daw po sa SkyPay. So galing na po ito sa PXT loan app. So legit na legit po itong PXT guys. Isa po ito sa mai-recommend ko po sa inyo na magandang utangan. Sa lahat pong mga online lending na aking na-applyan guys, itong PXT lang po ang may pinakamababang service fee at may 0% interest pa kung 1 month term lang po ang ating pipiliin. Sa mga gustong mag-apply nito, ilagay ko lang po ang link dyan po sa description area sa video ito, dyan po sa baba. Pakiclick na lang po. So that's all for today guys. Paki-like and share na lang po sa video ito para may idea din po ang ating mga kababayang mahilig mangutang online. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Goodbye.